sa video na ito, ibabahagi ko po sa inyo mga ka-farmers or isi-share ko po sa inyo kung kailan ako nagbibigay ng vitamins sa akin pong mga alagang baboy mula biik po hanggang sila po ay ibinta, yung mga fatteners. Ganon din po ang mga baboy inahin ko. Magpapatuloy po tayo mga ka-farmers pagkatapos po ng intro. So tungkol po sa mga sizes pala ng karayom, kasi mahalaga din po ito para sa mga beginners. Pero pinapayo ko sa mga beginners, mga ka-farmers din ha, ina-advise ko po sa inyo na magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers. Ako po si Dodong Villaran Farm, ang advance pong nag-thank you sa inyong lahat sa inyong pagsama ngayon sa ating video na ito. So, ang atin pong pag-uusapan ngayon, no? Kailan ko po ba talaga binibigay ang vitamins sa akin pong mga biik mga ka-farmers o mga baboy hanggang po sa harvest time. Pero bago tayo magpatuloy pala, bago ko po makalimutan, nais ko pong i-disclaimer na ang mga impormasyon dito sa video na ito ay base lang po sa sinusunod kong gabay dito sa hawak ko na to guys na papel. Base lang po dito. Ang iba naman pong impormasyon ay nagmula ho sa aking brand technician at ang iba naman bilang karagdagang practice ko po na nakita ko na dapat namang ibigay sa baboy. Galing po sa akin mismo. Katulad po mga ka-farmers sa katanungan ng isa po nating ka-backyard hog raiser. Hindi ko na po sabihin ng pangalan pero ito po ang sinabi niya sa akin. Anong days ka nagbibigay ng vitamins sa mga biik mo, idol? Ulitin ko po. Sabi niya, Anong days ka nagbibigay ng vitamins sa mga biik mo, idol? kabayan, maraming salamat po sa katanungan mo na ito. Ang sagot ko po ay uunahin ko sa salitang biik. Mahigit na po 2 taon ang lumipas. Ang ginagamit ko na vitamins sa aking mga baboy po ay ang Big Sun SP, Injectable Vitamin B Complex plus Liver Extract with Folic Acid mga ka-farmers. Ito po yan guys oh. Yan, okay? So yan po ang ginagamit ko 2 years ago, mahigit na po ano. Kapag po ang aking mga biik ay gumugulang o sumapit sa edad na 10 days old mula nang sila po ay isinilang, tinurukan ko sila ng Big Sun SP Injectable Vitamin B Complex 1 ml per head or 1 ml per biik intramuscular injection or solution for IM injection. So yun po mga ka-farmers ang una kong sagot, no? Ang unang pagbigay ko sa mga biik ng vitamins sa edad nila na 10 days old. So ang pangalawa po mga farmers, no, ang pangalawa kong pagbigay sa kanila ng nasabi kong vitamin B complex kapag sumapit sila sa edad na 25th day or 25 days old after farrowing or mula nang sila po ay isinilang, 1 ml pa rin ang ininject ko sa bawat biik. Yan po ang pangalawang bisis na pagbigay ko sa kanila ng nasabi kong vitamins mga ka-farmers. Ang sumunod po na pagbigay ko sa kanila ng vitamins ay ginagawa ko tuwing magpapalit po ako ng stage ng feeds na kinakain ng mga baboy ko or 4 to 7 days every after change feeding. Ganyan po ang aking ginagawa mga ka-farmers. Bago ko makalimutan, singit ko lang pala to guys. Gusto ko lang linawin. Bilang respeto natin sa bawat hog raisers dyan, ituloy mo lang kung ano po ang iyo pong mga best practices dyan sa iyong babuyan. Nililinaw ko lang po ano. So we need to respect each other ha sa mga practice natin. Ngayon naman po, kung sakaling nabigyan ko ng vitamins ang aking mga biik o fatteners sa nasabi kong mga panahon base po sa edad nila. Kapag po sa kalagitnaan na hindi pa natapos ang bawat stage nila at biglang nagkasakit ang baboy. Example po, kung sila ay nasa kalagitnaan ng starter stage o anumang stage yan at biglang nagkaroon ng sakit like lagnat, trangkaso, ubo, sipon, ganyan po ang normal, no? Walang gana kumain. Ganyan po ang normal or kadalasan ng mga nagaganap sa atin pong mga baboy ka-farmers, no? Okay? So sa ganyang status o ganyang pangyayari po mga ka-farmers, ang ginagawa ko po sa kanila, example lang ha, ay bibigyan ko po sila una ng syempre gamot, antibacterial para malabanan yung sakit ng baboy ka-farmers like ubo, lagnat, sipon, trangkaso. Ganun pong ginagawa ko guys. I-treat ko muna yung sakit nila. Matapos po akong nagbigay ng antibacterial o gamot sa baboy ko halimbawa na biglang nagkaroon ng sakit, kahit na ginawa ko ang pagbigay ng vitamins sa kanila noong nag-change feeding ako at biglang
biglang nagkaroon ng biglaang sakit. Sa ganyang status, ginagamot ko sila through giving antibacterial. After that one, example, nagbigay ako ng ganyan, antibacterial. Sundan ko ng ito, vitamins. Inject po. Kasi para po, matuloy po ang kanila pong, or bumalik ang kanilang gana sa pagkain. Ganyan po guys. Quick tip lang po para sa mga baguhan. Ang sabi ho ng mga eksperto, ang pagbigay ng vitamins or ang pagbigay natin bilang aggressor ng vitamins sa ating mga alagang baboy ay nakakatulong or nakatutulong po sa mga baboy natin na gumana pa rin silang kumain or bumalik pa rin ang gana nila sa pagkain kasabay po ang tamang pag-aalaga o tamang pag-aaruga natin sa kanila. Ganyan po ang paliwanag ng mga eksperto na hinahandog po nila para sa ating magbababoy. Dito naman tayo guys sa gelt or dumalagang baboy, no? Base po sa aking mga naranasan po sa mga baboy inahin ko ngayon na naging or dumanas din dati or dumaan dati ng gelt or dumalagang baboy mula 4 months old pataas hanggang naglandi sila. So once a month ko po silang binibigyan ng vitamins mga ka-farmers. Ngayon naman ho mga ka-farmers, lilipat po tayo sa salitang baboy inahin. So kailan ko sila binibigyan ng vitamins yung mga baboy inahin mga ka-farmers? Ang una kong pagbigay o pag-inject ng nasabi kong vitamin B complex sa aking mga baboy inahin mga ka-farmers kapag sumapit sila sa edad na 95 days gestation or 95 days na nagbubuntis mula breeding ko sa kanila. O kaya Dodong, ilang ml, gaano po karami ang binibigay mong vitamins sa iyong baboy inahin? Ang sagot po ay 5 ml ang akin pong itinurok sa kanila sa bawat inahin. Mga ka-farmers, dito lang guys sa gilid po ng leeg. Ano po? Okay? So, pagkatapos namang manganak, mga ka-farmers, ng aking baboy inahin, yan po ang time na bibigyan o injikan ko naman sila ng nasabi kong vitamin B complex 5 ml pa rin intramuscularly injection. So kapag nawalay ko na po ang mga biik ng inahin sa edad na 28 to 30 days mula pagkasilang sa kanila, ang baboy inahin po ay una, syempre pinupurga ko muna yan, no? Sa umaga halimbawa, walay ako. Pagka lunchtime, pass muna yung kain. Then pagkahapon, pwede kong purgahin yan kasi gutom na yan, no? Maganda magpurga kung gutom. And then kinabukasan po mga ka-farmers, after walay sa mga biik po, ang inahin po ay binibigyan ko rin po yan ng vitamins mga ka-farmers. So, ang pagturok ko pala ng vitamins sa mga baboy, yan po ay sinusunod natin ang tinatawag na IM or intramuscularly injection. Karagdagang kaalaman po mga ka-farmers, ano po? So, tungkol po sa mga sizes pala ng karayom, kasi mahalaga din po ito para sa mga beginners. Siyempre pala sa mga expert dyan, mabuhay po kayo. So, tungkol po sa mga sizes or laki ng karayom na ginagamit ko sa pag-inject sa aking mga biik po. Kung ang mga biik ay nasa booster stage po, ano? So, gumagamit ako ng karayom guys, ito. Binili ko to kanina. Ito po, papakita ko ha. Ito po ang 1 ml. Tawag dito nila is ayon po sa lagayan 1 cc. 1 ml po ito, disposable syringe. Sa butika po ito nabibili. Okay? Ulitin ko, ang ginagamit kong karayom ay ang 1 ml disposable syringe. Para po sa mga biik, booster stage, no? Hanggang sila po ay iwalay. So sa pre-starter to starter stage naman po, option 1, ang ginagamit kong karayom ay pwede itong 3 ml disposable syringe. Ito guys, 3 ml to ang laman nito, no? Tinatawag nila na 3cc. Okay? Then, ang option to, kapag po nasa starter stage o hanggang kalagitnaan po ng grower stage, ang ginagamit kong karayom, magkakaiba guys. Ito, mapakita ko. Ito po. Kung inyo po makita, ito. O, ito. Iba-iba po ang sukat nito, guys. Kapag po sa starter stage, pwede itong half inch 20G. Ito, guys, oh. Half inch 20G, 17G. Ang 17G, medyo mataba kaysa, medyo mataba ito dito kaysa 20G. Medyo manipis to konti. Ayan. So, merong half inch po ng mga sizes. So, ganyan, guys, ang mga ginagamit ko. Magkakaiba po, na karayom. Sizes niya, merong 20G, 1/2 inch. Yung maiikli po. Meron din pong 17G, maiikli pero may katabaan lang. Then, meron pong yung mahahaba guys, tingnan nyo po yan. So itong mga mahaba ka-farmers, 1 inch to 1 inch. Merong 18G, 20G, 19G, depende sa gusto nyong gamitin. Pero pinapayo ko sa mga beginners, mga ka-farmers din ha. Ina-advise ko po sa inyo na pag biik, huwag kang gumamit ng mahahabang karayom at malalaki. No? Kasi alam mo na, yung biik po ay, maninipis yung balat, syempre, yung laman niya hindi pa gaano develop, lalo na sa booster stage. So hindi po maganda na gumamit tayo ng sobrang laki at mahabang karayom sa mga biik natin. Ang mga mahabang karayom
karayom ka farmers, ito, 1 inch po, ginagamit ko lang to sa inahin, panginahin talaga. Alam mo na yung baboy inahin, makapal ang taba nila, so kailangan talaga gamitan din sila ng mahabang karayom. Okay? Hindi ko rin po ina-advise na yung maikli na karayom, gamitin mo sa inahin. Ay talagang hindi po maganda yan gamitin kasi pwedeng sa taba yan papasok. So in short, sundin lang po natin yung gabay, no? Then sa baboy inahin ka farmers, ito pong ginagamit ko malaking syringe. Ano po? Depende na lang guys sa edad ng baboy. So ganun po mga ka-farmers ang akin pong ginagawa, no? Kung kailan ako nagbibigay ng vitamins sa akin pong mga baboy dito po sa aking backyard piggery. Ikaw ka-farmers, kailan ka po nagbibigay ng vitamins sa iyo pong mga alagang baboy? I-comment mo po dyan sa ilalim at para po atin pong malaman kung ano man talaga ang iyong mga best practices. Ako po si Dodong Villaran Farm, ang patuloy pong nag-thank you sa inyong lahat for watching this video and for your support to me. Salamat po, maghalong ang tanan, subscribe and hit the bell ring para updated ka po sa mga new uploads ko dito po sa aking channel. See you next time. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!